What's up mga friend? Alex Tech TV again. May sasagutin lang akong katanungan ukol dito sa aming trabaho. Meron kasing nag-comment na isang kapwa mga friend natin, bakit daw magkakaiba kami ng price bawat repair shop or bawat technician. Siyempre, bago ko simulan ng aking opinion or komento, pasintabi sa aking mga kapwa technician or sino mang matatamaan dahil ito ay pang-personal ko lamang opinion. Isang mga friend natin ang nagkomento dito sa ating Facebook Reels kung bakit daw magkakaiba ang presyo ng LCD ng bawat technician. Magkakaiba kami ng presyo dahil may dalawang uri ng technician. Unahin natin ang presyong mababa. Karamihan sa presyong mababa, lalong-lalo na sa LCD repair, ito yung mga walang binabayarang rent fee, kuryente, business permit taon-taon, at ito yung mga walang pinupundar na tools para sa tamang pagre-repair. Nagmumukhang mataas ang isang bagay kapag may nakikita kang mas mababa. That's why mukhang mataas. At marami-rami na din ang nagkalat ng galing sa DIY YouTube University. Para sa mga nag-uumpisa, kaming mga technician ay malaya naman po kaming tanggapin or malaya kayong pumasok sa GSM industry, pero sana rumispeto kayo sa mga nauna. Tulad nyo rin ako nang galing sa umpisa at alam na nakakakilala sa akin kung gaano ako ka-respect sa mga nauna. Sa katunayan nga, share ko na lang din, nung baguhan ako, nag-uumpisa talaga ako, halos nagpapaluhal ako ng logic board dati sa mga idol ko. Ganon ako ka-respect sa mga nauna sa akin at sa mga idolized kong technician. At yun na nga mga friend, talakayin naman natin ang akala nyong mataas. Yun nga po, mayroon kami binabayarang taon-taon tax, business permit. Meron po kaming ina-upgrade na tools para mas mapapaganda ang aming services sa inyong mga unit. Pangalawa, meron din po kaming technician. Actually, ang technician namin is 50-50 po ang hatian. Kung pumita po kami ng 500 pesos ay hahatiin po namin ng kapwa ko technician yon dito sa shop. Magkakaroon lang po ako doon ng 250 pesos. Yun pa po ay hahatiin ko, yun pa po ay gagamitin ko pambayad ng rent fee, kuryente, business permit, or other tools na kailangan para sa inyong mga unit. Kaya naman, kung tatanungin nyo kami mga friend, bakit mas mura dun sa kabila? Nakadepende pa rin po yan sa gumagawa na kahit parehas kami na nagbabayad ng business permit or etc. tools, depende pa rin po yan sa level or scale ng isang technician. Tulad ko ngayon, hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pag-aaral para mas mapabuti ko ang serbisyo ko sa pagkukumpuni ng inyong telepono. Isa rin sa dahilan kung bakit nagmumukhang mataas kami sa una kong nasalaysay dahil ang iba nanggaling lang sa YT University. Meron po kami tinatawag na seminar, yun po ay binabayaran ng 25,000, 30,000, 50,000. Minsan, kailangan mo pa ng coach or anything para mas mapabuti yung pagre-repair o pagkukumpuni ng telepono. Kaya naman mga friend, yan ang aming komento or opinion. Sana naman walang magalit or anuman dahil ito yung pang personal kong opinion lamang dahil sa katanungan ng ating kapwa mga friend. Kaya hanggang dito lang mga friend. Maraming salamat. Peace out.